So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, this is the very exciting part na kung saan si Dilima, si Dilima po mga minamahal ay magtitistigo sa International Criminal Court. Yan, tingnan natin mga minamahal kung ano yung mangyayaring sunugan if ever man na itong si Dilima ay lumipad na nga papuntang The Hague, the Netherlands, kung sakali man, mga minamahal, na siya po ay makakaharap si former President Duterte at siya mismo ang magtitistigo sa kabulastugan na ginawa ni former President Duterte nung siya po ay presidente ng bansang Pilipinas. Sa mga hindi nakakaalam, alam nyo naman na itong si Dilima ay talagang isa po sa mga biniktima ni former President Duterte. Diba? Tingnan ninyo, kung totoong adik itong si Dilima, abay bakit nakalaya? Biruin ninyo, 3 kaso ang isinampa, pero lahat acquitted. Kasi sinasabi nga din ni Dilima, mga minamahal, lahat po ng ikinaso sa kanya ay planta, tanim, ebidensya, pinlano, kasi galit ang kampo ni former Duterte sa kanya, ni former President Duterte sa kanya mismo. Diba? Kasi balak talagang imbestigahan ni Dilima, mga minamahal, ang Davao Death Squad. Noong nung DOJ, itong si Dilima, balak niyang paimbestigahan itong DDS. Eh, nangyari naman, naupo itong si former President Duterte bilang presidente. Nabaliktad ang upuan, nabaliktad ang lamesa. Siya ang napagbuntungan ng galit. Kaya sa kanya, napunta, mga minamahal, ang kaso. Ano nga ba ang laban ng isang senador? Laban sa isang presidente. Diba? O, presidente yung may highest chain of command. Presidente ang hawak ang lahat. Diba? Si Dilima ay isa lamang pong tao na pinaglalaban, diba, ang karapatan ng bawat Pilipino. Alright, sabi dito sa balita, pagtestigo ni Dilima sa ICC, di pipigilan ng palasyo. Narinig ninyo, mga minamahal, hindi makikialam. Ang Malacanang, walang makikialam na ahensya ng gobyerno, walang pipigil. Magtitistigo ka sa ICC? Sige, go ahead. Yan o, nakalagay na dyan o. Pagtistigo ni Dilima sa ICC, hindi pipigilan ng palasyo, which is good, na hindi pigilan ng palasyo ang pagtetestify ni Dilima doon sa ICC, and even dito kay Edgar Matobato, kay Arturo Las Cañas, lahat, walang pipigil. Oo, para nang sa gayon, kahit anumang gawing palusot ni former President Duterte, abay hindi siya makakalusot dahil kapwa niya mismo Pilipino ang magsusumbong ng kanyang katarantaduhan. Walang ligtas yun. Walang kawala yun. Diba? Sabi dito, siguro kung yan po naman ay kanyang voluntaryong gagawin at kung siya naman po ay papayagan ng ICC sa pamumuno po ng prosecutor ng ICC, di naman po tayo tutol dyan. Yan po yung inihayag ni Presidential Communication Office Undersecretary Attorney Claire Castro. Diba? Ito yung yung karma na hindi ine-expect ni former President Duterte. Bukod sa nandoon na nga siya ngayon nakadetain sa International Criminal Court, abay nagbabadya pa na magparamdam muli itong si Dilima. Eh okay na sana kung hindi magparamdam si Dilima kaso magpaparamdam itong si Dilima at mukhang magte-testify. Kasi parang magboboluntaryo talaga, mga minamahal. Itong si former Sen, para ilagak yung mga kasamaan, 'di ba? Yung mga ginawang katarantaduhan ni former President Duterte. So, do you think na gumaganti si Dilima? I think hindi to gumaganti, mga minamahal. Ginagawa niya lang talaga yung tama at nararapat. Kasi kung gumaganti yan, bawat minuto nagsasalita itong si Dilima 'Di ba? Bawat minuto or oras nagpapapress con yan. Yun talaga yung literal na masasabi mong gumaganti. Kaso, nagsasalita lang si Dilima if may cases na kailangan. 'Di ba? Hindi nga siya, yung kay Roque, hindi nga siya nagsasalita Yung pagkahuli kay Digong, isang beses lang siya nagsalita. And then, wala na. Ngayon, iba si Dilima. Talagang silent na lang yung atake niya. Baka malaman natin. 'Di ba? Bago ang susunod na hearing ni former President Duterte sa September. Baka pagpasok pa lamang ng September, mga minamahal, nandoon na si Dilima.
Diba? Nandoon na siya, naka-ready na, dala lahat ng ebidensya, dala lahat ng papeles, dala lahat ng kailangan, diba? Na dokumento, para dito kay former President Duterte. Ngayon, may magsasabi, tama ba yun ang Pilipino ang kapwa maglalaglag sa kapwa Pilipino? Ay, wag niyo kong bigyan ng ganyang rason. Kasi kung si Dilima nga, ipagpalagay na lang natin, Pilipino din si Dilima, ano yung ginawa ng kampo ni former President Duterte? Pinlantahan ng ebidensya, tinaniman ng ebidensya to the point na ano yung nangyari? Nakulong si Dilima ng almost 7 years. Pero after 7 years, napatunayan na siya ay hindi naman guilty. Siya ay acquitted sa mga pagkakasalang hindi niya naman ginawa. Mga salang inimbento, mga pagkakasalang gawa-gawa lamang. Diba? Nagigets niyo mga minamahal, kaya sabi ko, maganda ang layunin, mga minamahal, ng gagawin ni Dilima na magsasalita siya dyan mismo sa International Criminal Court. Hindi ito sa pagpapahiya sa buong Pilipinas, bagkus para malaman ng buong mundo ng Pilipinas mismo kung gaano katarantado, gaano kakupal, gaano, 'di ba? Merong pamamalakad na pangit itong si former President Duterte. Sa totoo lang mga minamahal, si Digong lang din naman yung gumagawa ng kasalanan niya. 'Di ba? Imagine nyo puro patayan kasi yung solusyon niya sa lahat ng bagay, which is hindi naman dapat. Okay, pwedeng magkaroon ng kamay na bakal, pero wag naman pati yung kamay na bakal, yung idadamay mo, pati mga inosenteng tao, pati yung mga taong hindi lang sumasang-ayon sa plataforma mo, hindi lang sumasang-ayon sa sinasabi mo, tinataniman mo na ng ebidensya, wag kang balat sibuyas. Bakit ka pa nagpresidente kung balat sibuyas ka lang din naman? 'Di ba? Mabuti pa nga si Digong binibaby ng ICC. Mga minamahal, binibaby ng ICC. Si Dilima nung nakulong senador pero gumagawa ng trabaho niya bilang senador. Diba? Paano gumagawa ng trabaho? Nagsasubmit ng mga files, ng mga kailangan, even kahit walang cellphone, computer, lahat-lahat, wala. Diba? Si Dilima, naging matapang. Diba? Hinarap niya lahat ng mga aligasyones, lahat ng mga ipinupukol sa kanya, hinarap niya lahat, naging matapang siya. Kahit nakulong siya ng 7 taon, buti nga itong si Digong, 6 na buwan lang kung sakali, 'di ba? Kung hindi mapauwi dito sa Pilipinas, 6 na buwan lang siya doon sa ICC. Not until, kung mahusgahan talaga, pag mahusgahan, baka tumagal dyan si Digong nang hindi natin malaman kung ilang taon. 'Di ba? Si Dilima nga 7 taon 7 taon na nagtiis. Tiniis niya lahat. Binaboy yung kanyang pagkatao, binaboy yung kanyang hinanakit. Kaya nga, every time na merong nakikita siyang nagtatawanan, parang naano siya tawag dito, parang kinakabahan na siya. Diba? May trauma na siya. Kasi pag may mga tumatawa, ang laging napapasok sa isip niya, may ginawa na naman ba kaya ako? Ano na naman kaya yung meron sa akin? May scandal na naman? Di ba mga minamahal? Yan na yung napasok sa isip ni Dilima. May trauma na siya sa mga bagay-bagay. Lalo pat nung siya ay nakulong, binaboy ni Yurak ang kanyang pagkatao. Yung mga skandal na pinakalat sa kanya. Ang dami. Talagang baboy na baboy yung atake kay Dilima. Kaya nga pag may tumatawa, sabi ni Dilima sa interview, na na siya, natutrauma na siya kasi hindi niya alam kung yung tawa na ba yun, or yung smirk, or yung smile is patungkol sa magandang ginawa niya, or yung tawa ng chismis, 'di ba? Tawa ng kahihiyan. Hindi niya alam, kaya natatakot na din siyang lumabas. 'Di ba? Minsan niyo na lang makita yan si Dilima sa labas. Not unless na lang kung nangangampanya si Dilima kasi kailangan niya talaga magpakita, mag-show up sa mga tao. Pero isa lang yung masasabi ko, napakatapang ni former Senator and Attorney Leila de Lima na hinarap niya ang mga kasong ipinupukol sa kanya na hindi naman totoo. Yung mga aligasyon na hindi naman totoo. Yung mga sinasabi ng mga tao sa kanya na pangit pero hindi niya pinansin. 'Di ba? Talagang pinatunayan niya ang sarili niya na malinis siya. 'Di ba? Mga minamahal, nagigets ninyo? Kaya para sa akin, deserve ni de Lima ng breathing na kung saan ma-express niya yung sarili niya. Kung ma-express niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pagsasalita sa ICC, mabawasan yung puot hinanakit, 'di ba? Ng kanyang damdamin. Abay, kung yun yung kanyang comfort zone, then go ahead. Express niya yung sarili niya as long as
nagsasabi siya ng katotohanan, yung mga ebidensyang hawak niya ay totoo, walang problema doon. Suportahan natin itong si De Lima dahil hindi din naman siya hinaharangan ng palasyo. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, pahingi lang po ako ng comments ninyo. Comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.